Sige, ibabalik kita sa taong 1860s. Isipin mo ito, isang maliit na bayan sa Switzerland. Isang parmasyutiko na nagngangalang Henry Nestle at isang problema na gusto niyang malutas. Noong panahong iyon, mataas ang bilang ng mga namamatay na sanggol at maraming bata ang hindi hiyang sa gatas ng kanilang ina o sa mga alternatibo. Kaya, sinimulan ni Nestle ang pag-eksperimento. Pagkatapos ng maraming pagsubok at pagkakamali, nakaimbento siya ng isang revolusyonaryong bagay, ang farine lactee. Ito ay isang nakakapagligtas buhay na cereal para sa sanggol na gawa sa gatas ng baka, harina ng trigo at asukal. Mabilis itong kumalat. Sinimulan nitong irekomenda ng mga doktor at di nagtagal, ang mga sanggol na dati ay nahihirapang mabuhay ay lumalakas na. Doon talaga nagsimula ang Nestle, ang kumpanya. Ang formula ni Henry ay naging patok sa buong Europa. Pagsapit ng huling bahagi ng 800s, ang kanyang maliit na operasyon ay lumago at naging isang umunlad na negosyo. Ngunit heto ang kakaiba, hindi lang sa pagkain ng sanggol huminto ang Nestle. Patuloy na nag-innovate ang kumpanya, nakipagsanib sa Anglo-Swiss Condensed Milk Company noong 1905. Ang hakbang na ito ay nagbukas ng mga bagong pinto at bagong merkado. Mabilis na lumipas ang mga dekada at patuloy na lumalawak ang Nestle, tsokolate, kape, ice cream, pagkain ng alagang hayop, bottled water, lahat ng may isip mo. Ngayon, ang Nestle ang pinakamalaking kumpanya ng pagkain at inumin sa mundo, na may mga produkto sa halos bawat kusina sa planeta. Ngunit sa kaibuturan nito, ang kwento ng kumpanya ay tungkol pa rin sa paglutas ng mga problema at pagpapakain ng buhay. Mula sa isang maliit na bayan sa Switzerland hanggang sa pagiging isang pandaigdigang higante, ang paglalakbay ng Nestle ay nagpapatunay na kahit ang pinakamalalaking brand ay maaring magmula sa pinakasimpleng simula. Kaya sa susunod na makita mo ang logo ng Nestle, tandaan mo lang, nagsimula ang lahat sa isang tao, isang ideya, at maraming determinasyon.